Ramdam niyo na ba ang malamig na simoy na hangin? Lamig! Rinig niyo na rin ba ang tunog ng tansang tamburin at mga batang nangangaroling? Galing! Kita niyo na ba ang nakasisilaw sa gandang mga pailaw at palamuti? Astig! Ilang tulog na lang, Pasko na biyeros! Handa na ba kayong lumafang ng bongga sa Noche Buena? Ito na siguro yung pinakamatamis na dinuguan na natikman ko. Ang sarap! Thank you po. Ang galing! Wow! Kalimutan muna ang mga problema. Ngayong gabi, dapat happy lang. Samahan niyo akong mamasko at makisaya sa Bataan. Merry Christmas mga biheros. Kung babonggahan ng mga pailaw at dekorasyon ang pag-uusapan, itabi niyo, mga taga-Bataan na raw ang bahala. Karir kung karir kasi sila sa pag-decorate ng Christmas tree. Bawat munisipalidad, may kanya-kanyang entry para makuha ang karangalang pinakamagandang Christmas tree sa probinsya. Siyempre, hindi pwedeng hindi mag-selfie dyan. 1, 2, 3, smile! Kapag bumisita sa lugar na ito, mas mararamdaman daw ang Paskong Pinoy. Bukod sa throwback feels habang namamasyal dito, nagtuturo rin silang gumawa ng tradisyonal na parol. Balita ko po kayo po yung kakausapin pagdating sa paggawa ng parol. Okay naman. Pwede niyo po ba turuan? Siyempre. Sige po. Dito po tayo. Sige po. Ang mga display nilang parol, paano-mano nilang ginagawa. Lulusot po natin. Ganun na lang kadali. Ganun siya kadali. Kasi may pattern na po siya. May pattern na kasi siya. Ganun siya. So, 4 po silang nakaganyan. Opo, yan. Tapos nun, Magkakaganon siya. Diba, magkakatugod siya. Ipapaganon. Okay. Sa ibabaw. Yung isa sa ibabaw. Yes. Ang galing. Tuloy, ito yung tradisyon na ginagawa natin. Okay. Ever since na natayo sila sa Casas way back 2010, ginagawa na po natin. Ang galing. Isa-isa. May rason po ba dahil, kung bakit bamboo yung ginagamit? Dahil flexible? Flexible siya, tapos very light yung Very light. Pati madaling kunan? Yes po. Okay. Hanggang matuyo po siya. Tapos na yung side A, side B. Ayan, yan. Tapos nun? Next process yun, sir, Okay. is lalagyan naman natin siya nito. Tassels. Parang bulaklak na. Ay, bulaklak. Okay. Sige po. Pagkatapos nito, actually maglalagay tayo ng isang dito, then lalagyan na natin ng buntot. Buntot. Pang finish touch na siya. Okay. Basic lang naman pala, biyeros. Merry Christmas mga biheros. Para kompleto sa recados ang Pasko sa Bataan, ang paborito nating puto bombong, sasamahan ng napakagandang sunset view habang nasa balsa. Perfect! Ay, isa pang hindi pwedeng mawala sa Pasko. Ang puto bongbong. Kahit medyo matigas siya. Mas kumaganda pumunta sa akin. Pero hindi siya makawala. At wala rin tayo tubig. Talagang merry ang Christmas dahil dito sa Bataan, kapag Pasko, nakaugalian na nilang makikain sa mga bahay-bahay. Wow, food trip yarn! Ay, jingle pa. Ay, gusto ko mag-jingle. Ay, jingle bell, jingle. Hello, Drew. Andyan ka pala. Ay, opo, hello po. Sorry, wala akong barya Ay, eh. ganun po ba? Gusto mo pumasok ka dito, may papatikim ako sa iyo. Ay, ganun? Yes. Sige po. Tara po, pasok po. Sige po. Kilalang decorator ng events sa Samal si Ate Minya. Pati mga tahanan, kaya rin niyang i-transform para sa Pasko kahit umpisa pa lang ng bare months. Pati ang iahain sa hapagkainan, kayang-kaya rin niyang lutuin. O di ba? Complete package! Siyempre, ang mga tiga-Bataan magsasalo-salo during Noche Buena. Then,
The next day, as early as 5 a.m. ng December 25, syempre maghahanda para magbahay-bahay. Ang kagandahan doon is, hindi ka lang pupunta sa mga ninong at ninang, pupunta ka sa mga bahay-bahay at i-welcome ka ng mga kapitbahay mo. Kalakip ang sobre or ang mga pagkain na inihanda nila para sa mga bisita. Pero teka muna, wait. Tama ba ang nakikita ko? Dinuguan at suman sa Noche Buena? Bakit? So, dinuguan at suman. Opo. Parang ngayon lang po ako nakakita ng, or nakarinig ng ganyan combo. Usually po ay dinuguan at puto. Apo. Sa iba nga po, ganun ang terno. Sa amin, sa Samal, suman at ang dinuguan ang magkaterno. Diba? Kumbaga, kinalakan nyo na po ito Apo, talagang. bata pa lang po ako, yung mga lola-lola ko, ay yan na yung Yun na po yun. hinahanda. Would you know kung bakit suman at hindi po puto? Kasi ang sa amin, sa Samal, is anihan siya ng mga palay at malagkit. Opo. Ang puto kasi gawa sa flour, minsan ganon. Nahihirapan sila. Eto kasi madali ito, pagkaani, pwede mo na siyang iluto. Kumbaga, I guess parang classic din po sa mga nangyari sa kung saan kami pumupunta. Kung ano po yung madami, yun po yung Ayun ginagamit ang- nila yeah, dun yeah. sa kung saan man sila nakatira. Opo. At yun po yun Yeah, ito nga siya. Suman gawa siya sa malagkit, na may Malagkit. gata. na may gata. Ayun. Okay, sige po. Ngayon po, tikman na natin. Tikman po natin. Sige po. Nakagawian daw ng mga taga-Bataan na ihanda ang dinuguan at suman sa Noche Buena. Matagal daw kasi mapanis ang dinuguan dahil may suka ito at pwede pang initin kinabukasan. Imbis na puto, suman ang kapares nito dahil sagana ang probinsya sa malakit na bigas. Tuturo ko sa inyo ang pagbubukas ng suman. Sige. Ayan. May tali po siya ng sako. Talagang magkaterno hanggang sa palay yung sako eh. Yung pinaglalagyan ng palay. Oh, di ba? yes! Ayan. Hindi matakalang tapon. Kumbaga magagamit mo pa din ang... Very yan? eco-friendly Yeah, naman yeah. pala ito. Ayan. Tapos pwede rin pang gamitin ito sa longganisa. Hindi. Pagkatapos, hindi na. Ayan, ganyan. So ayan po, nakaganyan tayo. Then after, Buksan? buksan po. Okay. Ayun, isang tilas lang po siya. Yung gitna, yung middle. Ano po sinabi nyo? Tilas. Tilas. Tilasin, ganon. Tilasin. Yeah, Ano yeah. po? Yan po ba yung punit? Oo, Sa pero amin, tilas. Tilas sa amin. Tilas. Medyo malalim ang... Tagalog. Tagalog. Yan, ganyan. Punit. Kaya sa kapag kanya sabihin na natin, tumalon ako, tapos nun, napunit yung aking shorts. Tumilas. Natilas yung ang aking short. Ganon. Noted. Kasi nangyari na po sa akin yan. Tapos sumandok po tayo ng Okay. ang dinuguan. May iba-iba din pong version ng dinuguan. May maasim, may maalat. Pero sa amin po, matamis. Matamis. Matamis ng asim. Ang dinuguan nila, hindi raw basta-bastang napapanis. Kayang abuti ng isang buwan. Immortal yarn? Hindi. So, ilan years ago nyo po niluto ito? 2 years ago na siguro. 2 years ago. Okay. Okay po, start natin ang pagtikim. Age dinuguan. Okay Apo. po. Sige nga, husgaan na nga natin yan. Po. Sige po. Kayo na humura kung ano yung... So, yung suman, wala pong asukal. Wala po. Asin na nilalagay namin. Asin lang nilalagay. Actually, yung dinuguan, meron siyang tamis. No? Matamis po talaga sa amin. Matamis, Ng asim-asim. maasim-asim, Kaya yung timpla ng suman, maalat-alat naman. para medyo balance. Tignan nyo ng may laman, kaya Ayun, matamis. Apo. At saka ang tagal pagluto niyan, halos 2 years. 2 hours. Di ba? Gets. Ito na siguro yung pinakamatamis na dinuguan na natikman ko. Ang sarap. Siyempre, hindi po ako tila dito. Kapag mag-uuwi po ako. Pagte-take out ko kayo. I mean, tama po. Naku, ang bait ng mga taga-Bataan. Libreng kain na, may pasyaron pa. Ito po yung isa sa mga... Ayan po talaga yung madalas na request nila. Ayan. Lalo pagkapas ko nga, ayan, hindi nawawala talaga ang suman. Hindi lang pala ako ipinagbalot ng pang-take out. Pagbabalutin din pala ako ng suman. Yay! Pinatikim mo na nga ako ng dinuguan, pati suman, tapos tuturuan mo pa ako Kasi nakadami ka ng pagkain. ito. Ngayon, tulungan mo ko magbalot na suman. Yun naman pala. Para makabawi ka. May hidden agenda pala to.
Ituturo ko ngayon sa'yo kung paano ang pagbabalot ng suman. Okay. Kuha tayo ng isang kutsara. Isang kutsara. Okay. Yan, kuha ng isang kutsara. Lilinggisin natin siya ngayon mabuti. Linggis. Malalim na term na naman tayo. Linggis. Pagpitpit, ganon. Pagpipiin. Pag-flatten. Parang ganyan. Pag-flatten. Ano po yung sinabi nyo ulit? Paglinggis. Paglinggis. Ayan. Tupi. Yan. Tapos ngayon, ganon. Ito. Ayan. Ito. Para bumilog. Oh my God. Ay, hindi pala ganyan. Huwag mo i-flat. Ayan, Okay. ganyan. Flat. Yan, tama. Ayan, ganyan ang ginagawa ng matatanda nung araw. Actually, ginto rin ginagawa ng masahista ko. Ang simpleng pagbabalot ng suman tuwing magpapasko, nagiging family bonding na rin daw nila. Kami kasi sa family, lahat ng mga tiyahin ko, Opo. marunong sila. Ang galing. Nagiging bonding moment na ng pamilya pagka December 22 pa lang kasi. Opo. Etong mga tulod na to, binibili ng mga lola namin ng 22 ng morning. 22 ng morning. Sa palengke yan usually. Sa palengke. Then after, pagka nabili na, uwi sa bahay, isasampay ngayon sa mga sampayan. To dry. Okay. Para siya, malanta. Para malanta. Ngayon kasi pagka kasi nalanta siya, possible na hindi siya magpunit. So, parang mas magiging durable po siya. Yeah. Parang ganon. Okay. Ngayon, ayan na nga po siya. Parang damit na isinasampay at ibinibilad ang dahon ng saging bago gamitin. Ginagawa raw nila ito dahil hindi lahat merong gasol at mahal rin ang kahoy noong unang panahon. Wow, resourceful! So, Pasko lang talaga. Pasko lang. Hindi, kumbaga, Ngayon gusto kasi kong gumawa ng... gumagawa ng mga ganyan or makaka-akim ka, pupunta ka ng palengke. May nagtitinda talaga ng mga ganyan sa palengke. Pero yung sa bahay, gagawa ka ng ganyan. Masyadong mabusisi. Sorry, hindi masyadong malalim yung Tagalog na yan, pero feeling ko malalim na. Mabusisi. Okay. Then, ayan, kukuha na tayo ng tali natin. Kuha na tayo ng tali. Okay. Yan ang taling galing din sa kanyang pinaglagyan. Ang galing. Kuha mo yung magka-partner. Oo, perfection. Parang, yan. see? Ito talagang, alam mo, kinapa ko lang talaga tapos nun. Tima naman siya, parang... Ayan, hawakan mo siyang ganito. Ganyan. Pag mo siya, pag yakapin mo. Then after, ipitin mo sa kamay mo itong isa. Left ko ba right? Ipitin mo yun dito. Yung... Okay. Hanggang sa maipit lang siya. Oh my God. Ayan. Ayan Spell na. legit. Diba? Ganyan ang mga gawain namin ng mga lola-lola nga. Galing. Okay lang siya kahit may sumama. Okay lang. Pero kasi talagang, kumbaga, job done dahil, ano siya? Suman total. Suman talaga. Oh my goodness. Ay, hindi ko alam kung mas valuable to sa pera na pwede kong makuha sa pangangaraling, pero at least meron akong natutunan. Hindi pa nabusog sa dinuguan at suman. What if seafood naman? Kabilang sa ipinagmamalaki ng Bataan ang kanilang yamang dagat. Kaya present din ang seafood sa kanilang mga hapagkainan. Dahil ang alimango ay isa sa pinakapaborito ng aming pamilya at ng Bataan, so lagi ito usually steamed na kinakain namin. Dahil lagi siyang marami, so usually may mga natitira. So ginagawa namin itong tortang alimango or tortang alimasag. So hihimayin lang namin ang mga natira naming alimasag o alimango, magiging karagdagang ulam na siya. Kung hindi pa rin solve ang gutom, may kainan sa Bataan na nawawala. Pero lumilitaw kapag panahon ng Kapaskuhan. Alright mga bihara, nandito tayo ngayon sa Samal Food Park para ma-experience natin yung mga usually inihahain nila during Noche Buena. Ibang Pasko ang ipapatikim sa atin ng mga taga-Samal Bataan. Sir, Opo. meron po kaming panara. At Panara? ang ulam niya po is putong bigas. Puto. Teka, mukhang kakaiba to dahil usually Yes, kapag po. pupunta ako sa mga simbahan, syempre nandyan po yung bibingka, puto bumbong. Yes po, yung mga kakanin. Dito po sa Samal, ito po'y kinalakhan ng mga tao Yes dito. po. Yung unong una po, para po siya empanada. Opo. Kaya lang hindi na po siya nailipat o naipamana. Kaya pinuhay lang po namin siya sa pamamagitan ng
lumpia wrapper. Magkano po isa yan? 15 pesos lang po. Kaya pwede ba akong makatikim ng... Yes po. ano po bang pinakamaganda sa tingin niyo po na... Ito po ba po? Yes po. Yes, lahat po yan, sir. Maganda. Alright. Yes po. Tapos po, sir, Tapos? kaulam niya po is putong bigas. So parang yan yung kanin. Yes po. Kanya po namin minana yung paggagawa niya. Mga Mana early po sa 80s, lola, 70s. sa nanay. So, nagmana ho kayo sa nanay niyo, tapos sa nanay ng nanay. Minana po namin. Ilang generations na po ito? Parang mga 3, 4. 3 na. Yes po. Pero syempre nag-evolve nga. Akala niyo lumpia? Nagkakamali kay Beros. Ito ang panara na mabenta tuwing simbang gabi. Po bang matikman? Okay. Sana po pasok sa panlasa. Oh, parang sarap mo kumain ng kanin. Ito po, Pwede try niyo bang po wala? sa puto, sir. Subukan ko Try yung niyo sulbudo. po sa puto, sir. Para po mas matikman po yung lasa. Yan. Okay lang, kahit kamay ko na lang po. Lahat kinakamay ko po eh. Ayun. Talaga Okay pong partner siya. Yun po yung partner niya. Kasi ito, may yung, ang sarap ng alat niya. Tapos pwedeng, may konting anghang na feeling ko pwede pang mas maanghang pa. Ang bida po yan pagkasimbang gabi. Tapos naiahahain po yan sa kapag kainan pagka po Noche Buena. Sarap po. Yes. Normally po ba dito talaga kayo sa simbahan? Yes po. Nagbebenta? Yes po. Ilang taon na po? Matagal na po. Elementary pa lang po ako. Binana niya na sa nanay niya. Ang simbang gabi kasi sa Bataan is during gabi talaga. So pagkatapos ng simbang gabi, pag uuwi na yung mga pamilya nang galing sa simba, bibili na yan sila ng panara at puto bigas at yun yung kanilang magiging panghapunan. Busog na ba kayo? Hep, hindi pa tapos. May dessert pa. Pamilyar ba kayo sa Araro cookies? Sikat yan dito sa Bataan. Ngayon, may iba't ibang flavors na rin matitikman. Merry Christmas! Ayan! Ito po ba yung mga Araro cookies nyo matagal nyo na po bang binibenta dito? Yes po. Actually po, pang third generation na Wow! po. Okay. Sa maliit na kusina lang po niya. Luto lang po sa mga pamangkin, sa mga kaibigan. Hanggang naging nagustuhan po. Tapos tuloy-tuloy po, tuwing mga okasyon po, lola ko po yung po hinahanda. Bukod sa classic Araro, mukhang nagbunga na sa iba't ibang flavors. Yes po. So nag-innovate po kami from my lola, naging nanay ko po yung nag-manage, tapos ako na po katulong. May mga bago na po tayong flavor. Yung meron na pong cashew, may strawberry, may mango, meron pong cacao, saka meron pong purple yam. Ano po yung pinaka-paborito nyo? Pinaka-paborito ko po, syempre po yung purple yam po. Purple yam? Yes po. Pwede po bang matik? Opo, meron po. Meron meron. po Uy, meron tayong kayong mga solo. Yeah, solo po. Parang pag bibili ka ng polvoron, parang Yes ganyan. po. Galing. Yung mga gusto po mag-try muna. Oo. Wow, okay. Yup. Classic Araro. Siyempre medyo sumisikat na ulit ngayon yung ube. So, Yes po. I get it. Nice color, nice taste. Nakapag-food trip na kayo? Nakapasyal pa kayo sa plaza ng Samal na talaga namang bongga ang pailaw? Ewan ko na lang kung hindi kayo thank you, ang babait ninyo sa mga taga-Bataan. Ho, 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 Bieros! Usapang Pasko pa rin tayo. Maniniwala ba kayo kapag sinabi ko na ang Christmas tree dito sa Limay, Bataan, kinakain? Dinip po namin siya sa chocolate, pure chocolate po. Tapos iba-ibang color, naglalagay po kami ng food color. Sa red po, nag-a-add po kami ng strawberry flavor. Sa violet, ube po yung flavor niya para maging puto bumbong flavor po. So parang nakita ko, puto bongbong kaya may konting keso. Yes po, and desiccated coconut po. Ayun naman pala, Christmas tree na gawa sa mini donuts. Dito po sa gitna, guguhit po tayo. Na paganyan. Yan po yung parang belt niya. Yes po, yung chocolate po muna. Pabox po sa gitna. Box. Yan Yes. po yung mismong buckle. Opo, tapos button ni Santa. 2 dots. Lang hiya yung team ko eh. Talagang gusto lang nila ako mag-fail. Yun lang talaga yung pakay nila. But I will not fail. Nakabibenta raw sila ng mahigit 70 towers ng mini donuts tuwing Christmas season. Sa inyo ba?
Kailan ba nagsiset up ng Christmas tree sa bahay niyo? December po. December. Kami naman sa bahay, kasi yung asawa ko pati yung aking mother-in-law medyo big sila sa Christmas eh. So, kapag siguro mga early November pa lang, actually hindi, October pa lang, nauna na yung Christmas tree kaysa sa Halloween. Oo. So, mas importante yung Christmas sa bahay kaysa sa Halloween. Ang daming chika, matatapos kaya natin ang Mini Donuts Tower? Okay tayo, ano? Oh no! Yes po. Huh? Linis ng gawa. Swerte na makakatanggap nito. From small to giant Christmas tree, presenting 7 feet giant Christmas tree sa Samal, Bataan na gawa sa kapis. Isang Samal sa mga top distributor ng kapis sa probinsya ng Bataan. Kaya samot-saring kapis products ang nagagawa nito. Isa sa mga gumagawa, ang 88 years old na si Tatay Berting. Ako pala yung matututo ng gumawa ng kapis. Kaya yung mga tuwing bago magpasko, ayun, kumikita ako para dito sa paggawa ng kapis. Kasama si Tatay Berting sa mga gumawa ng Christmas balls na makikita sa plaza. Ang giant Christmas balls na ito, collaborative effort pala ng mga gumagawa ng kapis sa Samal. Hindi na ba ang lahat? Kung hindi pa, may suggestion akong regalo para sa inyong monito o monita. Meron tayong mga regalo na hulaan natin kung ano yung, I guess, kung anong nasa loob ng wrapper. I don't know, para siyang cliffhanger eh. Hindi ko alam kung... Notebook? Wala mong clue? Kulang neto, violin. Sorry. Boomerang. Hindi bumalik. Sus, napakadali. Hello. Side mirror. Ang galing, ang galing. Tama nga naman, hindi mo na kailangan dito. Ay, alam ko na to kapag umuulan. Tama. Hello. Napaka-obvious naman to. Alam ko na eh. Hindi ko muna sabihin sa inyo, pero kailangan niyo hulaan. Pero alam ko na to. Hello. Pinaka-obvious sa lahat. Ay, malamig. Naka-box. Hello. Siyempre pagkain. Isda. Hello. Wait. Tinapa. You smelled it right? You heard it right, Bieros. Ang tinapa na nabibili sa palengke may bagong bihis para maging pangregalo ngayong Pasko. Yung mga pinagbigyan nila, parang talagang iba siya eh. Ang kanilang Christmas package, available sa iba't ibang lalagyan, pati na rin sa iba't ibang mga isda. Ngayong paparating na ang Pasko, ano ang inaabangan nyo, Bieros? Unang-una po yung 13-month pay, bonus, mga pagkain na masasarap na kakainin tuwing Pasko. Siyempre yung mga Christmas party, mga giveaways, ninong at ninang na talagang binibisita natin every year. Hinihintay ko rin yung mga kapatid ko at pagsasaluhan namin lahat ng handa sa Pasko. Magkakaiba man ang tradisyon ng pagsalubong sa Pasko. Alam kong iisa naman ang hangad ng bawat tao. Ang makapiling ang buong pamilya. Pagsaluhan ng Noche Buena at maging masaya ngayong Pasko. Kaya mula dito sa Bataan, isang masayang Pasko ang wish ko para sa ating lahat, Bieros.